mainstream media hanggang ngayon, hindi man lang nagsalita sa mga nangyayari na mga kalokohan sa loob ng gobyerno. Bakit? Nabayaran na ba sila? O natakot ba sila? Alin sa dalawa dyan? So, yan yung mga babala namin. Kaya ko pinaparating sa taong bayan para paghudyat ni Supremo kung hindi man kayo makarating sa lugar na pupuntahan natin, kahit sa bahay nyo na lang, magkalampag kayo ng mga lata nyo o kaya mayroon kayong streamer or tarpaulin. Yung tarpaulin na yon ay gagamitin nyo doon na kayo ay wala ng tiwala sa mga namumuno sa ating gobyerno. So yun lang ang mga gusto kong ipaabot sa inyo mga kaibigan. Kasi sabi ko nga, nabibilang na ang araw nila at si BBM, si dating Pangulong Marcos Jr., Pangulong Marcos Jr., binigyan na ni Supremo ng time in 25 December. Ngayon ay 28 December na. So, hindi nyo kami masisisi sa mga Marcos na naniniwala pa sa Marcos na Bulaga at Bigi at Pipi. Pasensya na lang tayo dahil mas nakakaraming Pilipino ang naniniwala na ubos ng kaban ng bayan. Hindi lang yung ubos ng kaban ng bayan yung panggagago sa atin, yun ay hindi ko kayang tanggapin Para bang ang alam nila, sila yung powerful, sila yung tama, tayo walang kwentang tao, binababoy tayo, binababoy ang batas. Doon ako nanggagalaiti sa galit kasi gusto ko naman pagtitirisin yan Kaya lang hindi pa panahon. Hindi pa panahon. So, mga subscriber, honorary members ng FGF, i-share niyo itong vlog ko na ito para makarating sa buong mundo. Airport. I-share niyo ito lahat. Kasi ito na ang panahon ng paghuhusga. Ay siya nga pala, baka makalimutan ko. Kasi marami na ako narinig, katulad si Tambaloslos, si Congressman Ko, bumili na ng jet. Yung purpose ng pabili ng jet, yun yung gagamitin na pagtakas. Pero ang saklap nito, ang lahat ng airport, ang lahat ng airport ay may nakaready may nakaabang na FGF. Kung hindi man ang armed forces ang haharang sa kanila, mayroon tayong intelligence na nakabantay lahat ng mga airstrip sa hangar. Lahat yan binabantayan na natin. Para pag may pagkilos, uutusan lang natin ang Philippine National Police or Armed Forces na harangin siya na walang lilipad. At humarap sila sa taong bayan sa People's Court. Ipakita natin sa kanila na yung ginagawa ng pambababoy, ipalasap natin sa kanila yung panggagago nila sa atin. Di ba nakakasuklam? May nakita nga akong picture hindi picture, video. Nakita ko si Martin Romualdez, si Presidente Marcos, si Vice President Duterte, at saka si First Lady. 4 sila magkasabay. Para bang ang lumalabas, tinitingnan ko ang sasaya nila ng 4. Nakahawak nga, parang kasal nga sila ni Martin Romualdez at saka ni Sara. Mabuti, hindi lang sisilos yung asawa niya. Na para bang pinagagawa nila Bongbong Marcos si Inday Sara. So ang lambing nila, ang sasaya nila. Tumatawa lang si First Lady. Kahit na nanggagalit sa silos, giting aso lang siya. Okay.
Yun yung isa rin nakakabuisit sa totoo lang. Kung pwede ko na itapo yung cellphone ko para hindi ko makita yung paggagago nila eh. Bili mo sa sayo nila, naglalambingan, may, di ba sa lalaki, nakahawak yung babae sa balikat o sa kamay as gentleman. Tapos ngayon gagaguhin nila. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng pag-uugali? Anong klaseng karakter na mayroon sila? Di ba panggagago yun? Doon, isa sa dahilan na galit ako eh. Okay lang sana kung simula pa lang magkaaway sila. Maaaring hindi ako ganong magalit. Pero simula pa lang sa kampanya, very sweet sila. Si Marcos at saka si Sara Duterte. Very sweet sila. Parang sila na nga mag-asawa eh. Eh bakit ngayon? Sobra ng pambababoy nila. Hindi sa maka-Marcos ako, hindi sa maka-Duterte ako. Ang tinitingnan ko lang dito, yung pangyayari. Ano bang nangyari sa ating bansa? Bakit natin binaboy si Vice Sara Duterte? Bakit yung binaboy? Nagkataon lang si Vice Sara Duterte babae. Kaya hanggang ngiti na lang siya. Paano kung lalaki, halimbawa katulad ko, ay putang ina, aywan ko lang. Hindi ko masabi kung anong gagawin ko. Kung babaeng tao, ginago nyo. Ha? Martin? Putang ina, sarap mong, aywan ko sa'yo. Sarap mong pagsasampalin eh. Baboy ka talaga. Pero mo, ang suswerte nyo, tingnan nyo yung mga video, mga previous na campaign period or nanalo na. Ang sasaya niyo, ang suswerte nyo. Tapos pagdating ng panahon, titirahin nyo. Pero bakit nangyari yun? Ang duda ko, maliban sa plano ninyo, yung mga gagong Partido Komunista dyan, yun ang nambababoy sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ko talaga papatawarin itong tatlo na ito eh. Makikita ninyo, bumaliktad ang mundo. Hindi ba, babaliktad talaga, hindi lang bumaliktad ang mundo. Babaliktad talaga. Dahil ang taong bayan ay galit na. Galit na sa mga gago na ito. Biruin nyo, yung tatlong tarantadong komunista na nakumbisi niya si Romualdez na magkaisa. Ang masaklap nito si Romualdez, hindi ko alam kung siya ng chairman ng Partido Komunista o siya yung mga ginagamit ng Partido Komunista. Alin lang sa dalawa. Kaya nga, kaming mga miyembro Filipino Guerrilla Forces sa pamumuno ni Supremo, hindi namin kayang tanggapin ang mga ganitong pangyayari. Hindi namin kayang patawarin ang mga taong ito. Sobra na ang pambababoy. General Wilkins Villanueva and Colonel Grijaldo, panahon nyo na. Malapit na. Malapit na kayo ang magsintensya sa kanila. Yes or no lang ang sagot. Sabay sampal. Okay. Ang gusto ko lang sagot, yes or no. Nakuha mo, sabay sampal pa. Mas matindi kayo ng ganti. Pag hindi ginawa yung ako sa sampal. So, hindi sa totoo lang, hindi yung salita ko na ganito, hindi kami nagbibiro ang Filipino Guerrilla Forces. Kaya binuo namin ni Supremo ito para protektahan ang individual, most especially ang pamilya natin at ang ating barangay. Yun lang ang aming mission, konsepto namin ginagawa na makatulong sa sambayan ng Pilipino. So sana i-share nyo ng i-share ito. Kasi itong share na ito ngayon ang babasihan nyo ngayon. Huwag nyong iwala. Huwag nyong i-delete. Kasi lalabas ngayon na hindi sinungaling si Commander Bukay at si Supremo. Di ba, sir? May kinakain ako eh. Kumakain kami.
Wala talaga, guerrilla yung aming kuwan nga, vlogging ngayon. Guerrilla ka eh. Kahit saan, pwede. Pero sa... Kalaban. Kalaban, nakarinig na kami ha.